Magandang araw! Maaga nga may naglalako sa amin dito ng mga isda kaya eto at pinara ko nga itong isa para bumili nga nitong pusit. Bumili nga lang ako dyan ng 1 kilo sa halagang 150 pesos. Sobrang ganda nga ngayon ng panahon dahil finally lumabas na nga itong si Haring Araw. Ilang araw na rin kasi ang pag-uulan dito sa amin. Pagkapasok ko nga dito sa loob ng bahay ay agad na nga rin nga akong naghugas nitong mga plato at naglinis nga nitong pinggan. At habang ay naguhugas ako, etong si Bunso naman ang nagpapakain nitong mga alaga naming manok. Medyo late na rin kasi kaming nagising kaya yung asawa ko nagmabadali nga papuntang trabaho. Matapos nga rin niyang pakainin yung mga manok, dumiretso nga siya dito sa may mga tilapia para pakainin na rin. At itong ate naman ay nakatuka nga dito sa mga walisi namin dito sa likod. Maganda nga rin kasi na itong mga bata nga matuto sa mga gawaing bahay habang bata pa sila. Anyway, agad na nga rin nga akong nagsaing at habang nagsasaing nga ininit ko na rin agad itong tira naming sinigang na baboy na karaang gabi. Nung mainit na nga, agad na nga rin nga akong nagluto nitong 2 pirasong itlog. Para nga rin nga ito sa dalawang bata at yung isa nga ay sunny side up, yung isa naman ay scramble, magkaiba kasi sila ng hilig. Nung maluto nga agad na nga rin nga kaming kumain. Etong bunso nga pala namin napakahilig nga sa sabaw lalo na itong sinigang na baboy. Kita nyo naman at hinigop-higop pa. Pagkatapos nga namin kumain ay agad na nga rin nga itong panganay ko naghugas nitong mga pinagkainan namin. Habang ako naman pinapaliguan ko nga itong si Bunso kaya eto at sinusuklay-suklay ko na nga lang. At sa mga oras nga na to ay break time na nga ng asawa ko sa trabaho. Kaya eto at pagka-uwi nga rin niya ay abalang-abala nga sila dito sa labas para magputol nga itong mga kahoy na panggatong. Para daw kasi pag naubusan nga ako ng gas at least may panggatong na nga agad. Eto nga rin nga kasi ang isa sa kagandahan nga dito sa probinsya. Kasi pag nauubusan nga ako ng gas, hindi nga ako masyadong nag-aalala dahil kapag ka may panggato nga, okay lang. Nasa bayan pa kasi din ang bilihan ng gas dito sa amin, kaya pag naubusan, lalo na pag gabi, hindi ka nga agad basta-basta makakabili. Kaya malaking tulong na nga rin yung mga kahoy na panggatong. Anyway, pagkatapos nga palang maligo, nagluto nga ako nitong nilagang saging dahil masarap nga kako ito sa bagoong. Kaya nung maluto nga, kumuha nga lang ako dyan ng mga ilang piraso pagkatapos hinanda ko na nga rin nga itong bagoong o kung tawagin nga dito sa Bisaya ay ginamos. Sa mga oras nga pala na yan ay nakapag-me time nga ako, gawa nga na yung mga anak ko ay nasa church at may workshop din nga sila. Kaya ayan at ine-enjoy ko na lang muna ang pagkain nga nitong saging. Kinahapunan naman, lulutuin ko na nga yung mga nabili kong pusit kanina. Kaya ayan at nagisa nga lang rin ako ng sibuyas, bawang, luya at itong ang kamatis. Nung magisa ko na nga ay agad ko na nga rin nilagay itong pusit. Ginisa-gisa ko nga lang rin ito ng maayos saka ko tinimplahan ng kaunting asin at itong ang paminta. Pagkatapos ko nga magisa ng maayos kinakailangan ko nga munang tanggalin itong mga pusit sa kawali para nga hindi mag-overcook. Pag na-overcook kasi kukunat na kaya hindi na masarap kainin. Matapos ko nga rin tanggalin, naglagay nga lang ako ng kaunting tubig pagkatapos sinimplahan nga ng toyo, oyster sauce, paminta at itong ang bell pepper. At nung kumulo na nga, ay agad ko na nga rin binalik nga itong mga pusit pagkatapos nilagyan ko nga ito ng kaunting suka saka tinakpan. Ayan at matapos nga rin ng ilang minuto ay finally luto na nga itong adobong pusit. Kaya eto at agad na nga rin nga kaming kumain. O siya, hanggang dito na lang. See you on my next vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.